Alright mga kapatid, balitang South China Sea tayo mga tol. Blockade ng China sa Taiwan. At pinaniniwalaan ng ilang mga military analysis mga tol na mas epektibong hakbang daw ang blockade ng China sa paligid ng Taiwan, yung pagpalibot ng China sa palibot ng Taiwan. Sabi naman ng ilang Western observers ay posibleng ito daw ay biglaan atake mga tol ng China sa Taiwan. Kapag pinalibutan nila, di ba? Bigla na lang silang aatake sa Taiwan para palitan kung sino man ang leader doon o kung sino man ang presidente doon mga tol. Ano nga ba ang hakbang na iniisip gawin o posibleng gawin ng China? Alamin natin to mga tol mula rito sa Net25. Bago natin to simulan, huwag mong kalimutan mag-subscribe mga kapatid. Alright, so wag na natin patagalin pa. Panoorin na natin to. Sa patuloy na tensyon sa pagitan ng Estados Unidos at China, isa sa mga malalaking issue na kanilang pinagtatalunan ang hinggil sa international relations, partikular na sa kalagayan ng Taiwan. Noong October 14, isinagawa ng China ang pang-apat na malawakang military exercises nito sa palibot ng Taiwan na tinawag ng Beijing na Joint Sword 2024B drills. Sa naging military exercises, nagsagawa ang China Coast Guard at People's Liberation Army Navy ng simulation ng isang blockade sa isla bilang pagsasanay laban sa mga posibleng operasyong isasagawa sa Taiwan. Ayon sa Chinese news outlet na Global Times, ang matagumpay na military drills ng Beijing sa Taiwan ay pagpapakita ng kakayahan ng China Coast Guard na magpatupad ng maritime law enforcement sa lugar. Meron mo, isa kang bansa tas pinapakita sa iyo kung paano ka aatakihin. 'Di ba? Kung mahina-hina kang presidente, mga tol, suko ka na lang, huwag niyo na akong atakihin, suko na lang ako, 'di ba? Tapos sa pamamaraang 'yon mga tol, yun yung China's art of war. Mananalo ka sa labanan ng hindi na ikipaglaban sa pamamagitan lang ng paninindak mo, talagang mananalo sila mga tol. Pero etong Taiwan kasi malakas din ang loob. Matapang din mga kapatid, may may palag din, 'di ba? Saad pa nito, asahang mas dadalas pa ang ganitong mga aktibidad ng China sa palibot ng Taiwan. Bago pa isagawa ang SWORD 2024B military exercise, ay nauna nang nagsagawa ang China ng inaugurasyon ng naturang drills noon pang buwan ng Mayo. Gihit ng mga opisyalis ng People's Republic of China at ng media nito, tugon nila ito sa pag-iinsulto umano ni Taiwanese President Lai Ching-te. Pinabulaanan naman ito ni De o ni Lai at sinabing hindi totoo ang paratang ng Beijing sa kanya. Pero kung iisipin, bakit nga ba pinalilibutan ng China ang Taiwan imbes na atakihin ito? Ayon sa mga military analysts, Art of war ng China mga tol. matagal nang pinagdedebatihan kung ano ang mas pipiliing hakbang ng China laban sa Taiwan. Marami kasi ang nagsasabing mas pipiliin ng China na magsagawa ng invasion sa Taiwan. Batay sa pagsusuri ni geopolitical analyst Brandon Weichert, karamihan sa mga Western observers ay Sanchu art of war. Yan din yung nagsabi mga tol, di ba? Yung alamin mo yung kahinaan ng kalaban mga tol, doon ka atake, at saka nasa art of war din yung mananalo ka sa laban, kaya hindi na laban mismo. naniniwalang magsasagawa ang China ng isang surprise attack kontra Taiwan para mapatalsik agad nito ang liderato ng Taipei. Habang marami namang mga analysts ang nagsasabing mas mainam na magsagawa ng blockade ang China sa palibot ng Taiwan. Sa katunayan, napapansin ng ilang mga analysts na mas epektibo ito base sa isinagawang Joint Sword 2024B drills ng China. Pero itong sinasabi rito, di ba? Kung titignan mo, attack him where he is unprepared. Appear where you are not expected. Malabo to ngayon sa ginagawa ng China. Kasi pinapalibutan nga nila tapos pinapakita pa nila yung simulation kung paano sila aatake. Diba? Di aware ang Taiwan mga tol. Expected nila, diba? At saka prepared sila, hindi unprepared. Ang aatake kapag unprepared, yun talagang tipong payapa kayo, walang nangyayaring kahit anong drill. Diba? Hindi nila ine-expect na kaibigan nila, kasama nila, bigla silang atakihin. Yun. Ito yun sa sinasabi ni Sanchu ng Art of War. Pero iba yung ginagawa ng China ngayon mga tol. Ikaw ba naman palibutan ka
Ikaw ba magiging unprepared? Ikaw ba iisipin mo bang unexpected to? Hindi. I-expect mo na mga tol, di ba? Kaya nga etong Taiwan, nagsasagawa rin sila ng mga live drill nila, di ba? Habang marami namang mga analysts ang nagsasabing mas mainam na magsagawa ng blockade ang China sa palibot ng Taiwan. Sa katunayan, napapansin ng ilang mga analysts na mas epektibo ito base sa isinagawang Joint Sword 2024B drills ng China. Paliwanag kasi ng mga military experts, isang maling hakbang para sa China na umatake sa Taiwan. Anila agad na re-responde ang mga Western allies ng Taiwan kapag nangyari ito. And the good fighters of Old First put themselves beyond the possibility of defeat and then waited for an opportunity of defeating the enemy. Ganda nun ah. Narito ang ilan sa mga dahilan kung bakit mas pipiliin ng China na magsagawa ng blockade kontra Taiwan. Maituturing na isang flexible strategy ang pagsasagawa ng blockade. Sa pamamagitan ng blockade, pwedeng magdeklara ang China ng restricted zone sa palibot ng Taiwan kung saan ay pwedeng patamaan ng mga gunboats ng China ang mga iligal na barkong papasok rito. Maaari ring magsagawa ang China ng inspeksyon para sa mga barkong papasok sa pantalan ng Taiwan. Mula rito, inaasahan ng mga analysts ang posibleng pagsuko ng Taiwan sa Beijing. Sa ganitong paraan, maiiwasan ang malaking bilang ng pagkasawi kaysa kung pinili nito ang pag-atake sa Taiwan. Eto yun. Yan o. Supreme excellence consists of breaking the enemy's resistance without fighting. Diba? At sa pamamagitan yan mga tol, diba, ay makukuha ng China yung kanilang gusto nang hindi naaabot doon sa kung ano man yung nangyayari ngayon sa Middle East, di ba? Nakikita ng mga analysts na isang gray zone tactic ng China ang pagharang sa mga lagusan ng Taiwan. Anila kayang harangin nito ang mga tulong na ipagkakaloob ng Estados Unidos sa Taiwan. Paliwanag ng mga analysts, sa oras na ipadala ng US ang barko nito para asikasuhin ang blockade ay pwedeng paikuti ng China ang mga kapitan ng barko ng Washington sa isang state of rules engagement limbo ng ilang buwan o taon pa hanggang umalis ito sa lugar. No, ganyan na ganyan mga tol yung taktika na ginagawa nila dito sa atin mga tol sa West Philippine Sea. Explain ko paano. 'Di ba? Halimbawa na lang, nagmamatigas tayo Naglagay tayo ng barko sa Escoda Shoal mga tol. Nagmamatigas tayo, hindi natin naaalisin 'yan. Magbabantay lang 'yan diyan, Teresa Magbanua mga tol. Magbabantay 'yan Ayaw ng China makipaggera, ayaw ng China umabot pa tayo sa armed attack mga tol. Ang ginawa nila, pinalibutan nila yung barko. Walang makakapasok, walang makakapaghatid ng tulong, walang makakapaghatid ng supply. Anong nangyari? Suko tayo mga tol. Atras yung barko natin. Sinong nanalo? Sila. May nangyari bang labanan? Wala. Ang galing ng mga taktika nila mga tol, di ba? Sa pananaw naman ng Beijing, mahalaga ang pagsasagawa ng blockade kontra Taiwan. Umaasa kasi ang ekonomiya ng Taiwan sa international trade kung saan 98% sa import nito ay energy. Paano yan kung haharangin din ng China yan mga tol? Di ba? Haharangin nila o di mahihirapan yung Taiwan. Susuko na lang sila. Higit pa sa panggigipit sa international trade ng Taiwan, posibleng magsagawa ng kinetic warfare, disinformation drive, cyber attack sa mga infrastruktura ng Taipei at pag-activate ng mga Chinese sleeper agents sa loob ng isla. Naku, yung activate ng Chinese sleeper agents, no? Yan yung pinapaniwala ang meron din dito sa Pilipinas Hindi man tayo sangkot sa hidwaan ng Beijing at Taipei ay karatig bansa naman natin ng Taiwan. Tama. Posible ring lubos na maapektuhan ng Pilipinas sakaling pumutok ang giyera sa pagitan ng Taiwan at China. Tama. Kung kaya huwag sanang humantong sa aktual na blockade ang gagawin ng China laban sa Taiwan, may mga Pilipino rin kasi sa isla kung saan ay nagtatrabaho sila para makaipon ng salaping maipadadala sa kanilang mga mahal sa buhay sa Pilipinas. Wala pong pabor sa lumalalang tensyon sa rehiyon, lalo na't may issue rin ang China sa Pilipinas dahil sa pinag-aagawang teritoryo sa West Philippine Sea. Tama. Kaya mas mainam na lubos na pag-isipan ng China ang kanilang mga susunod na hakbang dahil nakasalalay sa mga ito ang stabilidad hindi lamang ng Asia kundi ng Asia-Pacific at ng Indo-Pacific. Tama, no? Nasa China yun mga tol di ba? Kasi ang Western country nagbanta na rin na dedepensahan daw nila ang Taiwan mga tol.
No, hindi man tayo direktang kasangkot, pero syempre pag napalaban ng Amerika diyan, 'di ba? Pwede silang mag-request ng mutual defense kasi inaatake sila, malayo bansa nila, kailangan nila ng tulong ng mga kaalyado nila. Hindi naman tayo pwedeng humindi kasi kapag tayo nangailangan, baka hindian din nila tayo, mga tol. 'Di ba? Tapos isa pa, napakalapit lang niyan sa atin, mga tol, karatig nga lang yan, 'di ba? Napakalapit lang yan. Pag magkakaroon ng labanan diyan, syempre unang-una kailangan nating ilikas yung mga OFW diyan, 'di ba? Ay, nako po. Anyway, bilang isang Pilipino, ano masasabi mo diyan? Comment ka na lamang sa ibaba. Hanggang sa muli, ako nga pala si Shobaldi. Peace out.